Alright, nagbabalik tayo sa Usapang Bata at iba pa mga kaibigan, si Ginoong June Godornes, ang Resource Development Director mula sa World Vision Philippines, si Ginoong Enzo Pineda, Ambassador ng World Vision Philippines, and of course ang ating co-pilot si Sir David Rioferio, ang Public Relations Manager mula po sa World Vision Philippines. Hindi ko na ganong pahahabaan pa yung usapin ng decluttering daw, no? Dito sa mga paaralan. Ang gusto lang natin sanang maintindihan, Sir David, kung meron ba talagang magandang contribution for the public to appreciate, no? Yung ginawa na rin ng mga private companies, biruin po ninyo, nag-invest kasi. Tapos, ang goal is to really make the students more aware kung ano ba talaga yung kanilang dapat pag-aralan, stay focused dun sa kanilang mga study through the visuals. Meron bang scientific findings, Sir June, na pwede nating sabihin talagang nag-level up, nag-increase yung knowledge ng mga bata because of these visuals? Yung example na binigay ko kanina no, sa Malabon, very evident yung appreciation ng mga bata, no? Especially parang may ribbon cutting pa kami noon nung present namin sa kanila. Naramdaman nila na encourage sila. So medyo anecdotal yung meron tayo ngayon, no? In terms of scientific data, no? Wala akong bit-bit na ganun ngayon. Pero as far as yung feedback from the students na nakahalubilo namin dati, masaya sila, no? Kasi nga nag-level up bigla yung ordinary na classroom Tas biglang parang kung natatandaan niyo yung planetarium, ganun yung kumbaga idea, no, na may nakasabit ng mga ganito mga planeta and all. Syempre tinanggal na yung Pluto, dati may kasama pang Pluto, 'di ba? So updated na. Tapos may mga charts, no, on yung tungkol sa elements, no, electronic configuration, no, para sa chemistry. So yung mga bata, they were excited kung paano gamitin yon, especially sa pag pinag-usapan na nila astronomy, pag pinag-usapan na nila kunwari chemistry at saka physics. So yung bagay na ganon, malaking encouragement and malaking inspiration sa kanila. Na-appreciate din nila yung talent and skills ng mga volunteers. Kasi mga volunteers lang yung gumawa So nagtulong-tulong yung isang kumpanya, tapos nag-day off sila, no? Nagsabay-sabay sila sa pagpunta doon. Bumabaha pa nung time na yon, no? So yung effort para ma-encourage yung mga kabataan nandun. Siyempre may pamerienda rin sila, so malaking bagay din yon. Kasi dumating yung mga bata. Yes! Baka madalas sa mabiga sa brand, ha? Oo. ang plano sana, yung life size na picture ni Sir Enzo, may hawak na periodic table. Kaso hindi na yata pwedeng i-post. Huwag lang sa wall. Huwag lang sa wall. Pwede namang pop-up. So, sige, Sir David. Kuya Jun and Enzo, no, naalala ko lang si Dr. Marizia, yung dentist na na-interview natin. Tinanong namin, bakit ba kailangan na may flavor ang mga toothpaste? May tulong ba yon? Nakakatulong ba yon? And then sinabi niya, oo, nakakatulong. Sabi ko, paano? Sabi niya, syempre, pag masarap ang toothpaste, mas maingganyo kang mag-toothbrush. O nga naman. So at the same time, if a classroom is beautiful or, maayos ang pagkakagawa, then papasok ka. But ngayon, na pinatanggal na ng Department of Education yung mga decors, the challenge now is with the teachers, is with the curriculum, is with the content. Because now motivation becomes intrinsic. Now you need to have master teachers, good content, and a well-rounded education system para siguradong yung motivation ay aandar. Dynamic, kahit nakaupo, nag-iisip sila. Focus ng mga bata. Yun po, Sir. Challenge rin yan kay Sir Enzo. Kasi yung binabanggit ko kanina, napipwede yun para talagang to highlight yung ibang mga aralin, yung mga mahihirap, science, mathematics, etc. no? Through visuals, pwede naman talaga kasi influencer, life-size photo for example, tapos may hawak siyang periodic table, baka in some way ay makadevelop ng
dagdag na interest sa mga bata. Pero kung talagang tatanggalin natin dahil baka nga ang tingin ng mga kaibigan natin from DepEd ay distraction, challenge ito kay Sir Enzo kasi puro ano na lang, puro talk na lang, Sir Enzo. Kapag ka humaharap ka sa mga bata, hindi ka na makapag-present ng mga visual aid. Kasi baka kasi doon tayo papunta eh. Hindi lang yung mga decor sa wall, baka pati yung mga presentation ay ililimit na doon sa discussion na lang ng mga subjects. And to me, that is very, very Jurassic. No? I don't know, ha? Yun lang yung aking pakiramdam. Sir Enzo, hindi mo ba nakikitang challenge ito sa isang ambassador at influencer na katulad mo? For me po, definitely it's challenge. But Mhm. I do believe that yung mga kaibigan natin sa DepEd, they have a reason to do it. May studies din yan. And I can say yung attention span din ng mga bata, feel ko medyo hindi na ganun ka okay because of what's happening with the internet, ganyan. Mhm. Yung focus nila, hindi ganun ka tutok. So, as much as ang kailangan natin gawin is we need to less declutter nga, kagaya po ng sinabi nyo, para yung focus nila ay solely Yeah. sa pag-aaral. But definitely it's a challenge for the for the teachers, kasi much a challenge ng mga teachers in terms of how they communicate Yes. sa mga estudyante. I would have to admit, kahit tayo nung bata tayo, may mga teachers tayo na paborito natin, may mga teachers tayo na hindi tayo ganun ka-connected because of their communication skills also with the children. So I think it's also a challenge na i-develop yung communication skills ng teachers para mas maengganyo yung mga bata mag-aral. Mhm. Okay. Enzo, ipahabol ko lang kasi 'di ba itong ginagawa ninyo sa World Vision, school kits, sabi nyo, this is also a form of joy, giving joy to children as they go to school. Pa-elaborate naman 'yon. Bakit ba sila excited sa mga school kits na binibigay ninyo? Definitely excited sila kasi yung school kits po natin, kumpleto na po yun sa kailangan nila to go to school. So, ang kailangan gawin ng mga bata is just to go to school and enjoy. At makakatulong din po tayo sa kanilang mga magulang. Kumbaga, hindi na po iisipin ng mga magulang na, ay, bibili pa ako ng mga school kits para sa aking mga anak. At least now, they get to focus on just providing for the family habang yung mga anak nila nag-e-enjoy po sa school. Yeah. Nice. So kasi nalala ko din pag may birthday, yung mga bata pag binigyan mo ng loot bag, tuwang-tuwa kahit ang laman ay ilang candy lang. So I think the same experience, tama ba, Kuya Jun, sa mga napuntahan ninyo na area? Ano ba to? Personal yung binibigay, di ba? Kapag may pagkakataon dun sa mga bata? And binibigyan natin yan bago magsimula yung pasukan para kumbaga na prepare din talaga yung isip nila, nasa psych up sila na pasukan na, no? And excited sila na meron silang magagamit, lalo na yung mga lugar na binabagyo kasi minsan yan nababasa yung mga gamit nila and all. Minsan kalagitnaan ng taon bigla silang mababasa yung mga gamit nila. Mahirap, no? And dagdag na gastos 'yon para sa mga magulang din nila. So it's a boost of encouragement, no? Para these are their tools basically. Kung hindi man sa ngayon siguro sa mga kolehiyo, laptop at kung ano mga gadget ang kailangan nila, pero sa mga, lalo na yung mga nasa elementary years, malaking bagay ito, and so maraming mga kinausap nating kabataan, kumbaga very significant yung impact nun sa kanila. Iba nga iniipon pa talaga nila no? Yung mga notebooks nila, and nagiging sentimental sila about it, no? Kasi nga lalo na kung bigay ng yung mga sponsor nila, hindi naman nila talaga kamag-anak, no? Hindi nila kadugo, and yet people decide to give them, no, to pay it forward. So malaking encouragement sa kanila na ipagpatuloy yung pag-aaral nila at makapagtapos ng maayos. Meron tayong isang comment dito. Itong pinag-uusapan natin, balik eskwela tapos yung decluttering, boils down to good
communication or effective communication plan para talagang i-roll out sa mga bata. Ang tanong ni Mabitsi Reyes, Sir David, yun daw pong ating mga estudyante, yung mga graduate ng grade 6, galing sa mga bare na school na classrooms, no? Hoping na pagdating nila ng grade 7, ito, bahagi pa rin ng K-12, very excited dahil yung classroom ng high school, napakaraming decoration. So this excitement, yung transition from elementary to high school, baka daw po magkaroon tayo ng some sort of a dilemma and vacuum for the learners. Kasi hype na hype eh. Excited ako mag grade 7 dahil makikita ko yung mga planets minus Pluto, sabi ni Sir Jun. Tapos pagpasok nila, bare. Kaya sabi ko kanina, effective communication strategy is really the key para hindi madismaya itong mga bata na ito. Sir David, ikaw muna sa public relations. Ano yung nakikita mong formula to better prepare our learners na wag naman kayong madismaya dahil ganyan pa rin naman, matututunan nyo pa rin naman, tuturuan pa rin naman kayo. Your teachers will do everything to help out, no? At itong mga decorations na ito are just part of siguro another level ng inyong mga pinag-aaralan, pero basically the teachers will always be there to guide you. Paano ito, Sir David? Ako na, Johnny. Sa larangan ng PR. Ako, malakas ang kumpiyansa ko sa mga teachers natin, ano? Kasi 'di ba worldwide, madami pong nagkukulang sa STEM teachers. Pinag-aagawan po ang mga teachers natin. So, definitely, kahit tanggalin mo yung mga visual aids na yan o mga nakadikit sa walls, kayang-kaya nila yan. Gagawa yan ng paraan panigurado to make, learning fun. At saka ang sinasabi lang naman ng DepEd, yung wala sa pader. So, kung meron kang mobile na nadikitan ng visual aid, pwede mo namang gamitin, palagay ko. So, yun po. Pagdating naman sa communication, sa PR, siguro, ito, alam na naman ng lahat eh. Ganun naman yun eh. Sabi nga ni Kuya Jun kanina, di ba, lahat naman ng changes, medyo talagang may papalag eh. So, pumalag na lang lahat, sige na, game. Pero, I'm sure, we're praying, no, na better rules will follow. Ganun naman, parang, di ba, tama ba? Yes, tama yun. Alright. Sir Jun, ikaw, meron kang sagot dun sa observation ng ating kababayan? Oo, it's good na, no, meron namang technology rin, no. Yun lang, hindi ko alam kung available siya sa lahat, no. Hindi ko alam kung, lalo na pag pinag-usapan yung isolated na mga eskwelahan, medyo malayo-layo pa sila sa internet. It's gonna be a challenge for the teachers. And gusto kong sumang-ayon kay David na kakayanin naman ng mga teacher. May extra effort lang din sa kanila. Pero marami rin kasi mga naka-display sa mga walls na medyo luma na napag-iwanan. So it's an opportunity to bring in new visuals. Yun lang, hindi nga lang pwede sa pader. Hindi ko alam kung may TV or projector ang lahat ng mga paaralan, no? So magandang alternative 'yon. Otherwise, pwede rin kasing i-challenge na mag-visualize yung mga bata. Kasi yun lang din yung problem. Minsan spoon-fed, hindi hindi ma-optimize yung imagination ng mga bata. So I would love to see whiteboard na kung saan pwedeng mag-ideate yung mga bata through their own writing, drawing, yung ganon, no? Pwede naman burahin yan, no? Pero just to specify a point. Sa Google kasi ngayon, di ba? Images na lang. Pagka-clinic mo sa Google, images, makita mo agad. So wala nang space for imagination minsan. So I think this would be a good opportunity to expand yung imagination ng mga kabataan natin na dapat guided ng mga teachers. So it's exciting to see kung paano nila gagawin yan. No? And supportahan natin. Yes. Kanina pa natin pinag-uusapan challenges, sinasabi natin excited yung mga bata. Pero siguro magandang tanungin, Sir David, si Sir Enzo, si Sir Jun. How excited is World Vision? No? Dito sa opening ng klase, alam po ninyo, nasa forefront ang World Vision, ang ating mga ambassadors ng World Vision, talagang
working with the government at the same level of excitement, I am pretty sure, ang nararamdaman ng ating mga kaibigan from World Vision. Si Sir Enzo muna. Gaano ka-excited, Sir Enzo? Meron ka na 3 sinusuportahan? Badaragdagan pa raw ba? Yun yata yung tanong. Gaano ka-excited, Sir Enzo? Ako, I'm very excited, especially for the kids. Especially nung isang araw, may turnover ceremony with the school. Nakita ko sobrang excited lang matuto, to learn, and finally, they get to study again na face-to-face. And hopefully, ito pong mga nilayout po namin na with World Vision, di ba? Maging beneficial po talaga sa mga bata itong Back to School Kids program namin, yung mga schools na pinatayo namin. We're really hoping na alongside with the teachers, matulungan po natin itong mga batang ito to inspire, pangarap, and to learn. Yun. Yung balik eskwela natin is a testament of a stronger relationship between the Department of Education and World Vision. Di ba, Sir David? Kasi year on year, kapag bumabalik yung mga bata, tayo nakikita natin yung fruits ng ating mga initiatives and efforts, lalo na ang World Vision. Kaya Sir June, gaano ka-excited ang World Vision para sa 2023-2024 school calendar opening? Marami kasing school-based activities ang World Vision. Ang World Vision merong tinatawag na World Vision Club. Okay. At saka Barangay Children's Association. So excited kami na mag-meet ulit yung mga bata sa mga eskwelahan, pag-usapan yung mga topics, no, and engage sila, kunyari child protection, no, and ano yung innovation na pwedeng gawin, no, sa pagdating sa edukasyon, no. Very recently nag-form tayo ng choir, no, ng mga kabataan, no. So bukas may practice sila, no, parang second practice nila. And we're hoping na yung mga ganitong klase mga engagement sa mga bata, lalo na sa eskwelahan, no, magawa ulit, no. So excited kami sa traffic, no, lalo magta-traffic pag balik no, sa eskwelahan. Pero yung traffic kasi, sabi nila, no, sumisimbolo ng sigla ng ekonomiya, no. At saka gasto sa gasolina. Pero totoo naman yun kasi yung mga paaralan natin, maraming mga informal din dyan na mga businesses na may yung mga kainan, mga transport groups, no, na makikinabang, no, sa pagbabalik, no, pag-open ng mga klase. So the whole of society approach na raw tayo, 'di ba? And whole of government approach. So tinitignan din namin yung ganon, no, kasi sisigla din yung mga maliliit na business ng mga pamilya na tinutulungan namin, no? So hindi lang naman kasi nakatutok ang World Vision sa edukasyon, sa isang bagay yun, isang bahagi yun, pero yung economic development, no, yung livelihood ng mga kababayan natin, hopefully magkaroon din ng impact yon, no, para tuloy sa pagbulusok yung ating ekonomiya. Naalala ko kanina na nabanggit niyo yung sa JCs, no, and yung leadership. Meron akong favorite na kwento ng isang bata na natulungan ng World Vision, si Jimmy. Pangalan niya Jimmy, taga Latin America. Maaga siyang naging ulila sa mga magulang kasi na-aksidente yung mga magulang niya. 4 years old pa lang yata siya noon. Tapos 6 years old, nagtatrabaho na siya sa palengke, nagtitinda ng mga saging. 10 years old siya noon, na-sponsoran siya ng World Vision. Fast forward 2016, si Jimmy Morales became the 50th President of Guatemala. So kung nangyari ito sa Guatemala, I'm hoping, no, na yung mga tinutulungan natin kabataan ngayon, hindi malayo, sabi nga ni Sir Johnny kanina, hindi malayo mangyari yon na ngayon tinutulungan natin sila, bibigay tayo ng mga school kits, pero balang araw baka maging presidente ito ng Pilipinas, tutulong sa pag-ahon ng bayan natin at mas marami pang kabataan yung matulungan niya. So yun, true story yun. Jimmy Morales, he was the 50th president ng Guatemala. So
dahil may tumulong, merong nag-engage, nag-reach out. So, maasa ako na yung mga sponsored children ni Enzo, no? Balang araw, no? Sila rin magiging leader ng bayan natin. Ang ganda nung sinabi Sir David ni Sir June, pero palagay ko more than anything else, meron kasing naniwala dun sa kakayahan ng bata. Di ba? Sir David, go ahead. Na banggit ni Enzo about sponsorship, very quickly, paano mo mag-sponsor sa World Vision? Bukod sa pagtulong sa Back to School campaign, ano? Enzo. Ito pong back to school campaign, just to clarify, for as low as 999 pesos, makakatulong na po kayo ng 2 bata by providing 2 school kits. And if I'm not mistaken, tama ba Sir June, there's a certain monthly if you want to sponsor a child. I think 25 pesos A day. A day. A day. Tama. So 750 per month yung sponsorship ng bata. Yes. Nice. And then ito is, Enzo, tama ba? So yung sinabi mong 3 bata, kilala mo to, no? Alam mo itsura Yes. nila at kung saan probinsya sila nakatira. Sa World Vision po, they send you ang mga progress report ng mga bata. And also you can send letters to them to give inspiration. So kahit paano, kahit malayo po yung distansya, you feel connected with that person. Isang Good, tanong good. na lang, Sir David. Sige po. Kay Sir June, may bearing ba kapag ka influencer at celebrity yung child sponsor? Mas naiengganyo ba yung mga bata to participate well in school, to talagang mag-reach out sa kanyang mga teachers at mga estudyante? Nagki-create ba yan ng parang imaginary big brother pagka celebrity talaga yung sponsor? Lalo na kung ganyan kagwapo, no? Ay, syempre naman. Ako ba? O si Hindi, Enzo? si Enzo. Enzo. Okay. Sir David. Oh. Talaga imaginary, imagine yung kay Sir David. Oh, imagine. Sir Jun. Hindi, pero meron akong i-share, no? Meron akong nakausap na isang former sponsored child ng World Vision. Babae siya, taga Region 2. Tapos, nakausap ko siya kasi kilala ko yung sponsor niya dati, no? So, tinanong ko siya, sabi ko, kilala mo ba kung sino yung sponsor mo dati? Sabi niya, opo. Nung nalaman niya raw na yun yung sponsor niya, parang kinilabutan siya na hindi naman sila magkakilala pero siya yung tumulong na makapag-aral siya. Yung sponsor niya kasi si Fernando de Ayala, no? Fernando Zubel de Ayala. Oh, wow. Okay. No? So, nung ni-research niya raw, sino ba tong sponsor ko? So, gulat siya na parang, mataas na tao pala to, no? That has served as an inspiration for her. Now, she's the SK Federation chairman, no? Doon sa province nila. And she would tell me na nakatulong daw yon sa pag-boost ng self-esteem niya, no? Na parang, tama yung sinabi ni Sir Johnny kanina kasi may naniwala sa kanya. So, ganun yung pakiramdam niya. At yung naniwala sa kanya, hindi ordinaryong tao. So, yeah, it helps, no? Pero syempre, you don't need to be a superstar, no? Gaya ni Enzo. Yes. Para makatulong sa iba, no? So, but we feel blessed, no, na ka-partner namin si Enzo sa advocacy ng World Vision. So, thank you, Enzo. Yung mga mega star na katulad ni Sir David, pwede yan. Pwede. Oo naman. Sponsor na ako uli. Sige, Sir David, meron pa tayong ilang minuto, sir. Go ahead. Oo nga, gusto ko malaman ano po bang website ng World Vision, Facebook? worldvision.org.ph ang ating website. Tapos World Vision Philippines po sa Facebook. Nasa Instagram din po kami. Nasa TikTok din. No? Oh, there you go. Ang World Vision, no? So we're trying to reach out to more of our audience, no? Lalo na yung mga kabataan ngayon, no, na nasa TikTok. Natutuwa kami kasi yung TikTok ay pwedeng gamitin for positive change, no, and positive influence, no, sa kabataan natin. Enzo, baka meron kang gustong sabihin, final words? Ako, first of all, I just want to thank everyone. Thank you for inviting me and Sir June sa inyo pong programa. We're very blessed to be here. At sa lahat po ng mga manonood natin, we hope that we were able to inspire you also to join our cause.
So if you have inquiries or kung gusto niyo pong sumali, just visit our website, worldvision.org.ph, or message nyo lang ako sa Instagram. Ilalakad ko kayo sa World Vision. And thank you to all our sponsors who have helped us along the way. And thank you, Sir June, na binigyan niyo ang pagkakataon to be part of World Vision. Oh, ayan ha. Alam na po natin Very sa mga humble nag-aaral talaga pa dyan. Sir Enzo. Yeah. Very good. humble. Thank you, Enzo. Thank you, Kuya June. Sa lahat po ng mga bata na nakikinig ngayon, mga magulang, go lang. Pasok lang sa school. Nandiyan naman ang mga organizations tulad ng World Vision, mga taong tulad ni Enzo na pwedeng tumulong sa inyo. Hanggang sa susunod po na usapang bata at iba pa. Sir Johnny? Salamat, Sir David. You need not be an influencer to influence others. Tandaan po natin, habang meron po tayong buhay na may share sa kung kanino man, kakilala man o hindi, meron po yang balik sa atin tenfolds. Maaring hindi para sa ating sarili, pero baka higit para sa ating bayan. Mga kaibigan, ang nakasama po natin sa palatuntunan, si Ginoong Jude Godornes, ang Resource Development Director mula sa World Vision Philippines, at ang ating Celebrity Ambassador ng World Vision Philippines, si Ginoong Enzo Pineda. Sa pangalan po ng ating co-pilot, si Sir David Rioferio, ang Public Relations Manager ng World Vision Philippines, si AJ Austria, na ating Technical Director, si Angel Atienza, na ating Production Head. Ako yung lingkod, si Johnny Gomez, mga kaibigan. Happy weekend, everyone. Pansamantala. Bye-bye. SOS Serbisyo Ora mismo sigurado. Programang tatalakay sa kapangyarihan ng serbisyo sibil. SOS Serbisyo Ora mismo sigurado. Programang hihimay sa kapangyarihan ng pamalang lokal. SOS Serbisyo Ora mismo sigurado. Programang maglalapit sa pamalan at mamamayan. SOS Serbisyo Ora mismo sigurado. Kikilos ang barangay para sa bayan. Edukasyon, kalusugan, trapiko, basura at iba pa. SOS Serbisyo Ora mismo sigurado. Tatalakay sa mga problemang napapanahon, problemang hahanapan ng solusyon. The views and comments